Nabalitaan ko na nahulog si Ninita sa motor. Anong ginawa mo? Bakit nahulog sa motor? Pinawayagang pumunta doon. Natumba man. Kunti lang kayo. So yun mga kawan, good morning. Ngayon kagigising lang namin dito sa bundok at dito nga kami natulog kayo na dito. Yan, puntahan ko lang si Ninita at si Nanay Lorna. Kamustahin natin. At alam ko maraming mag-aantay ulit ng update natin kay Ninita. At syempre, tatanungin ko siya kung talagang ano yung decision niya sa kanyang pag-stay dito. Kung malay nyo, dahil 1 week na siya ay makapag-decide din siya na bumalik. Kasi malapit na ulit kami bumalik on May 15. So tara, punta tayo sa baba para ma-check natin sila. Ayan po si Nanay Lorna. Nanguha siya ng mga binhing sitaw. Dito po kay Peking Bombay. Ayan o. Ibinilad. Itatanim po yan ni Nanay Lorna. Tanim mo yan, Nay? Ang itanong. Naapod ako apiro mubo lang. Dirira kutob. Di parehas aning mga tag-as kaayo, sir. Okay, meron daw siya maliliit lang. Ito daw kay Edito, mahaba. Asa mo itanim yan, Nay? Sa uma? Sa akong uma. Sa Kibilog. Sa Kibilog. Si Nanay Lorna, marami din itong lupa. Diba? Daghan man ang imong yuta, Nay? Oo. Mayayaman sila sa lupa. Sa Salanggoy. Salanggoy? Naapod sa Kibilog po amo ang gibawi po. Kanino nyo binawi? Atuan ni Sir Peking Bombay. Kanino nyo binawi? Kanang kuan. Mga 5 pa kabuan. Kanino nyo binawi? Baligya man po sa lain. Binili sa iba? Baligya sa lain. Bawi na po sa akong umangkon siya po. Nagpakusog ang maestra. Bawi sa kuan yuta. Katagang kong 1 ka hektar. Laki nun. 1 hektarya. Kita man po si Sir. Nakita? Amo ang giadtuan po. Pugas mo humay. Anak po akong pugasan pa. Wow. Sitaw. Grabe yan. Tingnan niya ng sitaw ni Edito. Fresh na fresh. Diba? Fresh from the farm. Wait lang. May tatakutin tayo. Ayun ang babae sa likod. Ganda ng sinday. Ay, hindi natakot. Ano ba yan? Silbi, mga kayo mananakot. Dito tayo sa pingka sa likod. Dito tayo kay kay Paul. Hindi rin siya natakot. Ano ba yan? Wala man ng reaksyon. Tayo kay Ninita. Tulog pa ikaw. Ay, wala rin reaksyon. Ano ba yan? Sitaw mana. Walang reaksyon. Ano ba yan? Wala man lang kayo reaksyon. Mga pinangalang ako. Gusto naman ang tulog mo, Nay? Ay, lami kay Bugnaw, Sir. Bugnaw? Tapos ang tulog ni Ninita? Okay na po si Ninita. Okay lang siya? Sige, akong ilong sige rag, Ano yan? Kanang kumuday, kuan po sa ako Tigwang na. Anaon po din Ninita natulog ko pag sige kuan sa akong ilong. Pinapatangos niya? Matangos na mailong mo nits Ito kanya daw, nanay. Ang nanay. Okay. Kasi ang pango ang nanay mo. Siya po dang tagas ang ilong na. Ako pa po ng ilong sigirag gunitis gabi Okay. Kamusta naman po si Ninita, Nay? 1 week na tayong nandito sa Davao. 1 week na nating ihatid si Ninita. Kamusta si Ninita? Kanang kuan sir, okay ra sir. Okay naman siya? Hindi ka ba nahihirapan sa pagpapakain sa kanya?
Murag mahirapan ko, sir. Nahihirapan. Okay. Hmm. O, ano yung kinakain niya dun sa inyo? Kanang naman po ang kanang di imong gihatag, sir. Palit ko bugas. Magsagol og mga kamot balanghoy. Amo ang talong O, okay lang naman yun. Minsan magsama daw ng kamote, balanghoy. O, namimiss din naman ni Ninita yun. So, okay naman yung kahit paano yung pagkain. Pero syempre, hindi naman lagi ganon. Diba? Okay. Sinasama mo siya sa bukid. Katulad ngayon, kasama po namin si Ninita nga dito kay Lady dito. Kamusta naman siya doon sa inyo, sa balay? Nagtatrabaho ba siya? I mean, naglilinis ng balay? Kuan siya pud magtabang pud sa ako ang linis, mangugas og palato, manlaba. Na usahay, sir, na di ko gid ganahan mo kaon. Kanang akong lawas murag lain pud akong ipamati, sir. Agwanta ko gid mo lakaw-lakaw. Murag lain pud akong lawas. Kanang kuan yung ko kang Ninita karon kay dire man kas ako tabang-tabang og kuan ingon man pud si Ninita ma naanad ko didto sa Manila kay kamauna kog lungag manlimpyo ingon pud si Ninita. Sige, salamat gyud kay napod si sir nagtudlo sa imuha og si ma'am. Salamat ko sa Ginoo. Ayan, natuto daw po si Ninita doon na magluto sa amin at saka maglinis, maghugas ng plato, no? Okay. Ngayon ay malapit na ulit kaming bumalik ng Maynila, which is on May 15. Okay. Dahil naka-isang linggo na, si Ninita ba ay nagsasabi sa'yo na babalik na rin ako ng Maynila o hindi? Mabalik na siya sa Manila, hindi? Basi dili na, sir. Hindi na. Okay. Ako gusto ko pud, sir, na makabalik pud si Ninita di na gyud, sir. Ingon man pud sila na basik na ay panahon ganahan pud didto. Basig daw pagdating ng panahon kung gusto bumalik ni Ninita. Okay. So hindi na talaga siya babalik. Ayaw na niya, no? Sige. Okay, tatanungin natin si Ninita. Needs. Malapit na kaming umuwi ng Maynila. Uwi na kami ng May 15. So naka 1 week ka na dito. Nagbago na ba isip mo? Hindi pa rin? So ibig sabihin mo, tutuloy mo na hindi ka na babalik? Apa. So dito ka na talaga? Apa. Okay. So ngayon nakikita ka namin, nasama kay nanay. So hindi ka ba nahihirapan sa ganito? Hindi ka na... Hindi pa. Mas gusto mo talaga yung ganito? Apa. Bakit gusto mo yung ganitong buhay? Kayo ti kami no. Masaya pa ako kasama mama ko. Masaya daw po siya kasi kasama niya ang mama niya. So uwi na kami ng May 15. Mingaw na tak, sir. Ha? Mingaw nami, sir. Mingaw na. Oo. Babalik naman kami. Para naman di ako babalik, no? So si Ninita ay dito na lang po talaga siya mag-i-stay. So ayaw niya na talagang bumalik kahit na pilitin man natin ang bata. Kung ayaw naman niya talaga, wala rin kaming magagawa. Diba? Ganito na lang, Ninita. Ipapadala na namin ang mga damit mo. Ipapadala na namin? Hindi. Padala. Ay, papadala na namin. Okay. Ang card mo, dala mo na? Hindi pa po. Dadalhin ko na lang pagbalik. Mag-aaral ka dito kahit paano. Okay. Sasama ka kay nanay. So, yun lang. Wala tayong magagawa din, mga kabayan. So, pag nagbago ang isip ni Ninita, pwede naman siyang magbakasyon doon, bumalik, o what? O magbakasyon siya pag Pasko, no? Pwede kang magbakasyon sa amin kapag Pasko. Okay. Ngayon, siyempre, tiyatagain muna natin nandito kayo.
no? Tulad ng sinabi ko sa inay, kasi busy na ako next week, hindi na ako makabisita. After na lang ulit namin pagbalik ng Maynila. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag mo siyang hayaan na mag-boyfriend, ha? Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, ha? Hinita, kasi may nanligaw na sa'yo. Wala pa po. Ibig sabihin, ayoko. Ayaw, ha? Aral muna. O kahit ano lang yung matutunan mo dito. Mag-aral ka pa rin hanggang mag-matured ka. Napapod sir akong ianyos imuha ba. Para dili gyud mo barakadas ni Nita diri sa ako kung pwede kung dito po mag-eskwela sa Davao sir. Kanang diri gyud na kanakin akong mag-goal sir kung barakada na di na gyud makakuha og eskwela. Okay. Daghan man pud ang mga iyang barakada. Basi gyud di maka-eskwela. Gusto ko po ganang ko sa inyo. Okay. Wala namang problema kung doon siya sa Davao. Diba? Doon nga sa sabi. Problema kasi, siyempre hindi rin namin siya laging kayo matitingnan. Kasi, hindi katulad kay ate, nasa school, di ba? Ang problema ko, Davao City na ito. So, yun kasi yung case ni Nenita ay iba po yun. So, hindi ko na lang sasabihin ano po. So, pag doon siya nag-aaral sa Davao City, grade 6 ulit siya. So, ang kailangan dyan may magbabantay, kasi city na ito, medyo malaki yung school. At the same time, yung possible na hindi natin masabi na may mga klase na mabuli siya o what. Diba? Kung may magbabantay kay Ninita na talaga magtuturo sa kanya, kasi ang kailangan ni Ninita ay proper attention po. Kaya nung nandun siya sa amin, iba yung attention na binibigay sa kanya. Within the school, nandun lang si ate, kaya hindi siya napapabayaan. So ngayon, kung sa Davao City natin to, hindi ko rin siya mababantayan dahil alam niyo naman po yung ginagawa ko. Kaya mas okay na dito siya sa Pamantawan mag-aral para nandoon ka, palagi mo siyang magagabayan, mapupuntahan. At least yun naman yung gusto niya na magdadalian siya. Kung sa Davao, lalong mas mahirap. Mas mahirapan siya doon. Nang walang magbabantay palagi sa kanya sa school. At least dito, yan lang, magkakilala kayo, matitingnan siya. Pero, yun nga, pag weekend, pag gusto niyo pumunta sa amin, doon kayo sa amin. Kasi ginagawa pa ngayong bahay. Doon kayo Ninita pag weekend, pwede kayo magpatid. Ganon. Weekend. Sabado-Domingo ba? Sabado-Domingo, doon na kayo. Maayo ka sir, turas Pamantawan. Kanalang problema kay magbaklay-baklay na layo sa Lukadam sir. Ninita. Dito na lang siya uwi kay Linggo. Kay Namaylin. Doon na lang muna siya kay Namaylin. Kasi mas daghan man ang problema dito sa anak mo. Kung pwede siya kay Namaylin doon lang muna, basta bibigyan ko kayo ng allowances niya pang pambigas, pagkain niya araw-araw. Di, makakapag-aral siya doon, mababantayan mo. Pag sa Davao na, bawal na doon bawal nang pumasok doon sa Sige, sir. Salamat good sir. Hindi natin yan mababantayan ng maayos. Mas malaking problema kung mas malaking eskwelahan yung papasukan niya doon. Kasi maraming barkada lalo. May pa ako arang bantayan sir. Pag dyan sa maliit lang yung school, mababantayan mo siya, makakauwi agad siya. Iba-iba mo. Kilala kayo dyan. Pero di ko gusto na diya lang sa kuan sa balay ni Maylin kay daghan man ang mga tao pud mo adto-adto. Ayun nga lang, marami na ako kasi ako ang ipapayagan pud sa akong bana. Bisag payag ni gamay. Pag sa Mapola ba, malayo? Ay, lahi pud ang Mapula sir kay kanang kuan ba. Maglalakad din. Lahi pud ang Mapula. Mayo pa diya sir kay dirang mga yudak ko. Kung unsay kuan sa eskwelahan. Usahay na aray kuan mga 500, 400 dito sa barangay Mapula, grabe. 1,000, 1,500. Basta dako-dako ng grado. Ngayon pa diya kay gamay rin pangayo niya.
Daghan man pud taga mapulang eskwela diya sa Lumipat Pangtawan. dyan. O kay kuan badbarato ra sir pangayo. Libre lang ang sila. Libre lang naman ang eskwela. Hmm. Public naman. Siguro Oo. sa mga projects. Pasalamat ko sir na naluwi ka pud kang ninita, si total ka sa iyang pagkaon. Ako apod sir na malawi ka pud sa ako sir. Tanawa pud sa akong titulasyon sir. Anong titulasyon? Nang akong Sitwasyon. di ko kamao sir. Turuan mo na yung magtagalog ha. Di. Pagbakasyon natin sa Maynila ng December, paano yun magtataga? Pabayaan ko yan siya doon ulit eh. Naalala ko yung kalibang. Kalibang-bang. Ay basta makasabot lang ko sir sa Tagalog. Pero nakakaintindi naman siya, hindi lang siya makasulti. Hindi ko makasurti sir. Oh, yan lang maganda kay nanay. Brain nito eh. Oh. Hindi lang alam. Hindi nga lang siya Hindi ko ginawa. tutulasyon. Alam, comedy yan eh. Alam, sabi niya nga sa akin, bright ka sir. Ano, alam niya yung bright. Pag tinanong mo, ano yung bright, Nay? Hindi naman niya alam. Siguro naririnig niya lang. Oh. Salamat gyud sir kay ikaw pag yun mamaluis ako ato di ninita na sige ko pud mo badlong sa iyaha kun ako ang badlongon pud basta Ano yung barkada. badlongon? Kanang kun mo brakada sila may kay Barkada. o kanang adto kus uma Barkada. Ano barkada? Barkada yun. kun maadto kus uma muuban man pud sila ingon man siya muubang ko didto kay basi pun kung napon mo kuan pud sa ako mo brakada sa ako may pa didto ko sa imuha mo uban-uban didto sa uma. Oh. Hindi man ko biyaan diya sa salukadang kay basi kung naipod Oo. ang mga dautan. Oh, kilala ka naman nila dyan. Ano? Tsaka yan sa Lokadang kasi, yung sa place kasi ni Nanay Lorna dun sa Lokadang, ano talaga yung surroundings pa? Talagang hirap. Hirap ang mga tao dun, as in. Hirap. Si Nanay Lorna nga lang may pinakamagandang bahay dun. Kaya yung akala lagi ng mga tao sa kanya, may pera siya, mayaman siya. pag dumating na kami doon, parang pero hindi natin hindi natin nilalait o ginajudge. So, yung ano lang ba, para at least magkaroon kayo ng idea. Kumbaga, ito yung matamis na pagkain, ang mga langgam papasok diyan agad. Ito diyan. Kasi yun ang sitwasyon. Sila ni Lord na wala yung magawa. Hindi naman siya pwedeng hindi magbigay. Awayin man na siya. Pag nagbigay ka ng bigas dyan, taghan ang manghingi. Asa mo nilagay itong isang kaban ng bigas? Yun ang yatag ko. Purot na, no? Naurot na, sir. That's why walang magagawa. Yun, mauhuro talaga. Ubos. No? Naurot nang palit na ko po itong kasakong bugas. Oh. Ganun eh. Pero Naurot na po. kawawa rin naman yung iba pag hindi mo pinakain. Kasi minsan lang sila makiroon ng bigas. So sila rin, kawawa rin naman sila. No? Okay, ano yung nabalitaan ko na nahulog si Ninita sa motor? Anong ginawa mo? Bakit nahulog sa motor? Ang kuan man po, sir. Diri man sa kuan sa 24. May maut man ang dalan. Napay lapok. Bakit mo pinawayagang pumunta doon? Mainit ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag kang mag-alala dahil meron tayong solar stand fan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand fan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand fan na ito at napakatibay. Meron na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at PB Team Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PB Team. Maraming salamat po!
bakit mo pinawayagang pumunta Na- doon? natumba man. Muadto man pud kang mailing, nakabalik pud dito sa lukad nang wala pud nakadayon diri sa babaw. Sa 24. Nagpaalam ba sa'yo na pupunta siya? Oh, gusto Pinayagan mo? Saan Gusto- siya sumakay? Kaninong motor? motor pud sa yang bayaw. Nahulog ka? Anong nangyari Kahit- sa'yo? Ano nasugatan? May sugat ka daw ah. Patingin, asa? Anong konti lang, asan? Kay din takpito. Tingnan mo nga, patingin. Uy, Diyos ko, anong konti lang ngayon, natuyo na. Kunti Oh. na ana kini ang kunti kini dako man. Anong ginagawa mo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang aalis. Di ba? Buti ganyan lang nangyari sa'yo. Paano kung ikaw ay nahulog sa bangin? Nahulog sa semento doon? Nabago kang ulo, walang helmet? Didisgrasyang malaki. Tanaw. Kawawa na naman si nanay. Yan yung sinasabi ko sa inits, kaya ayaw kitang pauwiin dito. Kasi pag gusto mo na. Gani. Kasi na-excite lang yung bata. Tahunot ulo. Gusto nila. Huwag ka na sasakay sa motor ha. Pag ikaw sumakay sa motor at nahulog ka ulit, nako, Ginoo ko. kawawa nanay mo. Mm. Sabi sa'yo, huwag kang aalis eh. Ikaw naman, bakit mo pinayagan? Nanggigigil din ako sa'yo eh. Huwag mong papayagan yan pag umalis ha. Oh. Pag nagpaalam sa'yo na pupunta doon, nakamotor, wag. Nenita ha, huwag kang aalis nang magmumotor ka, pupunta ka doon. Opo, tapos mamaya, mabalitaan ko, nahulog ka na naman. Wala pa tayong 2 linggo, nahulog ka na. Di man gid mo gunit Tapos di ka pa nakapit. ang driver pud na di pagkamaog drive. Tapos di pa marunong mag-drive yung ano. Na di ko wa ko gyud Kahit- nakaibalo nag kuan diay kay didto man ko pangalot ko kamuti. So, wala man ang hit mo, ha? Wa gyud nakapanam. Hindi ka pala nagpangalam wala man ko eh. didto sa balay. Wala man ko sa balay sir. Yun ang sinasabi ko sa Ninita eh. Pangalot ko kamuti didto sa ubos. Abi na ko gyud dili mo lakaw. Sinasabi ko sa iyo, kaya ayaw kitang payagan eh. Abot ko na naanay samad niya sige ko yaw-yaw. Tanawa nang ingon pud si sis imuha di ka gyud palaagon. Ingon man pud sila muduaw man ko kang mahiling didto. Tumuduan, Ang- magkuyog. Oo, na- kasi pumunta siya pa kay man Maylin, kuan. na-miss niya si Maylin, pumunta siya doon sa bahay nila Maylin. Sumakay ng motor, hindi nagpaalam, nagtaob sila. Dapat nagpaalam ka. Mas okay pa, naglakad na lang kayo. Kahit malayo. Buti yan lang nangyari. Pangit na ng legs mo. Misa. Sabihin sa'yo ni Nia. Tanawa Pangit na Lagot ka gyud sa iyong tanawon. nanay. Lagot ka sa iyong nanay. Tatawagin sa'yo pagalitan ka. Pati yung tatay. Tigas tanaw. ulo mo eh. Tanawa yang kuan mo sige rag katawan. Lagot ka, tatawagan ka nun. Misa. Huwag mo na yung papayagan ha. Ngayon ay Petsa May na, Mayo. No? Okay? So, bibigyan kita ng allowance ngayong May. Para pangkaon niya, ha? Salamat. Itago mo ang pera. Pag magbigay, kay wala mang anak buhay. Kuan sir kanang imong gihatagan wa ko gyud dili parehas kanang unang mga tag ko pagkuan. Pero matag ko sa akong mga anak kanarag bugas ako. Huwag, pabayaan mo na yung mga anak mong magtrabaho sa kanilang pamilya, ha? Hindi mo obligasyon sila. Ha? Kasi nag-asawa na sila. Ha? Kung mayroon kang kayang ibigay, yun lang ibibigay mo. Huwag palagi. Kasi aasa siya sa'yo. Matanda ka na. Dapat ikaw ngayon binibigyan. Although hindi rin obligasyon ng anak. No? Bitaw sir. Na, kumbaga ang tawag doon, hindi obligasyon ng anak na lahat din sasaluhin. 'Di ba? Pero obligasyon naman ng anak na mahalin yung magulang nila. Pero hindi obligasyon din ng nanay na pag may pamilya na yung mga anak niya, yung nanay pa ang mag-aaruga. Kailangan, kung ano lang yung kaya ng nanay na ibigay, yun lang kaya eh. Huwag iaasa sa'yo lagi. Intindihan?
Kung may pera ang anak na sobra, doon lang bigyan yung nanay. No? Kahit kung yun lang yung kaya eh. Ganon din yung anak, ay yung nanay sa anak. Pero huwag pamihasanin kasi nasasanay na ganon. Sinong kawawa? Ikaw. Ikaw ang kawawa lagi. Tinuod gyud sir. Doy ka. Tingnan mo ang bangs mo. Umur. Umurong na. Dati hanggang dito yan. Anyari sa bangs mo? Naanay pud ang uban. Namuti na. Na-stress ka na. Daan na pud na uban. Dati pangit ka. May pangit na kay payat na ko sir. Dati pangit ka, gumanda ka. Ngayon, pangit ka na, mas lalo ka na pangit. Joke lang po yun. Baka sabihin niyo, salbahay ako. Joke lang natin yan. Sige sir. Ha? Di ka tuloy. Pag mong kutkutin yan, easy magsusugat yan. Buti tuyo na. Muuli ko sir sa lukadang kung eskwela na ninita. Kay isa kapid ang akong humay, ako ang ipugas. Saan? Asan magtanim? Wa pagyud na human sir. Ikaw na naman ang magbungkal magtabas ng Hmm. natabas na. Wala pagyud na human sir. Isa pa ka taro na Asan mo magtanim ng palay? dito sa Kamanga. Kanang amo ang gibawi na yuta sir. Kanino nyo ba binabawi yan? Baka mapahama Mga kayo. 5 na kabuhan. Sa Bisaya nyo binawi? O Bisaya. Na gihatagang ko pud sa kanang akong umangkon kay siya man ang tag-iya. At tagang ko isa ka hektar. Maluoy pud sa ako Alam nyo na, pagka gano'n naman at wala din namang nangyayari, magtatanim kayo. Huwag na lang kayo magtanim ha. Nagpapagod lang kayo. Kasi pag puputulin nyo yung puno, pagbasin ninyo, magtatanim kayo ng humay, pagkatapos nun wala na. Tanim kayo yung kamote kasi wala na. Naintindihan ko naman pag may financial sana, magtatanim ng niyog, taniman ng niyog, ganyan, durian. Kaso kawawa din yung kalikasan. Pag pinutol, taniman nyo ng palay, sunugin. After nun, wala, nakatiwamang na ulit yung lupa. Kung hindi naman na kailangan yung mga ganun, wag na muna. Kung nakakasurvive naman tayo sa kamote. Kung dala lang minsan kasi dala lang ng mga kapitbahay natin, nagtatanim ng umay. Kasi lang aanihin nun, nagpapagod pa kayo. Kung mas okay pa yung kamote na lang dun sa dating tinataniman, palit-palit lang. At least hindi nadadamage yung kalikasan. Okay, kung nadadamage yung kalikasan, dinapalta ng mga lubi, durian, mangga, o anumang prutas. Kaso hindi na, wala na. Pagkatanim niyan, wala na rin kasunod. Kasi wala rin silang financial pantanim ng mga similya ng lubi, ng niyog, durian. Kasi papalitin pa rin. Huwag na lang kasi sayang, kawawa yung kalikasan. Na? Malalaki yutaan niya Buti kung dito, pag naghabas, tataniman niya ng niyog, saging. Naaman po dito sa amo ang saging, lubi, mga abaka, mga kanang silid ako po akong gitanom, kamuti. Yun okay yun. Wag lang yung puputulin niyo yung puno tapos wala nang kapalit. Diba? Sige. Ang allowance nyo ngayong May, ha? Narinig mo yung aeroplano ni Nita? Hindi ka mainggit sa amin. Nasakay ulit kami yan. Babalik na kami. Dito yung dumadaan. 1, 2, 3, 4. Bili nyo ng pagkain. Itatago, Salamat, sir. Mayroon pang tutulong dyan kay Ninita na sponsor. Magpapadala din yun. Pero ako yung aking yung monthly niya. Salamat, sir. Uwi na kami. Uwi na kami sa 1 linggo. Babalik doon. Mag-i-enroll dito. Dadaling ko yung card mo. Okay? Sige. Huwag ka nang sasakay sa motor, ha? Nakungutan ang pito ka. Likot kag dumaruma. Basta pag weekend, nagawa na yung bahay namin, doon sila. Basta siya na kayo doon sa nasabi ko na hindi talaga si Ninita pwede doon sa Davao. Kasi kami nga yung may alam nung niya. Hindi talaga kakayanin din na, kasi wala pong magbabantay So, alam niyo naman ngayon trabaho ko kung saan kami nakakarating. Hindi rin kakayanin ni Nanay Lorna yung doon sila. Mas mabuti na mayroon tayong hawak na nagbabantay sa kanya sa loob ng school. Tapos sabihin naman ng iba,
Ba't di kayo kumuha na magbabantay sa school? Hindi naman po ganun kadali yun. Dapat teacher din, di ba? Kasi yung nakakaintindi sa sitwasyon po ni Ninita. Since ang gusto naman po ni Ninita ay dito siya mag-aral umuwi. So, mas okay para sa amin kasi kami po yung nakakalam na mas okay siya sa pamantawan sa pinag-aralan ni Maylin para mas mababantayan po siya. Ano? Kasi pag kami umalis, paano mababantayan si Ninita? Sino magbabantay? Hindi naman kami pwedeng hindi umaalis dahil sa dami namin pinupuntahan. No? Okay, mas maigi doon na lang siya mag-aaral. Kasi at least nandoon yung mga kamag-anak, mababantayan siya, yung si Angelo, di ba? Na namomonitor naman namin through Edito, pag-chat namin, ganun. At least malapit si Edito diyan, anytime pwede makapunta. Kami, pag wala, dumayo kami ng ibang lugar, pag may problema ka sa Davao, sinong tutulong? Diba? Ang plan ko sana, kung si Ninita ay nag-aaral sa amin sa Laguna, ikaw ang nasa sa Davao. Ikaw yung nandoon. Diba? Ikaw yung, kahit doon sa bahay ka, susulduhan kita. At least, nakalimbyo-limbyo ng balay. Kaso, nandito nga si Ninita. Okay? Bye. I love you. Sige po, mga kababayan, salamat po sa inyo, ha? At kami ay mag-aani pa ng atsyal. Mag-aani pa tayo atsyal. Ha? Pas pag-aani atsyal. Okay? Sige po, God bless po sa inyo. Salamat mga kababayan. God bless you all. Bye-bye. Bye.